Mga tol, ako po si Beams Ghost TV. Sa bidyong ito ay nandito po tayo sa bagong lilipatan na bahay po ng tinulungan nating kapre. So ngayon po mga tol, no, lagi po kasing nauuhaw si kapre at malakas po siyang uminom ng tubig. At ngayon ay may dala po tayong isang galon po na punong-puno po ng laman na tubig. At galing pa po tayo ng malayo pero hindi na po mahalaga ito. Ang mahalaga po ay madalaw po natin si kapre at malaman po natin kung ano ang kanyang kalagayan. At syempre mga tol, no, kakausapin po natin si kapre at hihilingin po natin na magpakita po siya sa atin ng araw. So ngayon mga tol, no, ay sana po ay tapusin nyo hanggang sa dulo ng bidyong ito at sana po wala po sa atin mangyayaring masama sa bidyong ito. So mga tol, no, hindi na po natin patatagalin ng bidyong ito. Let's go. Sa wakas mga tol, andito na po tayo sa area. At ito po, ang akasyang ito, ang bagong nilipatan po ng tinulungan po nating kapre. Kahit saan po siya dito sa dalawang puno na to, magpalipat-lipat ay po pwede. Dahil solo niya po ito at siya lamang po ang nakatira dito. Kung matatandaan nyo po sa nakaraang vlog natin na talaga namang kawawa si kapre. Dahil nasira po talaga ang kanyang tahanan at ang kanyang puno po ay nabuwal at pinutol-putol po ito. At sa kasamaang palad, hindi po siya umalis doon kahit po pinutol ang kanyang puno. Sapagkat napamahal na po siya sa punong iyon dahil mula po nung pagkabata niya ay doon na po siya lumaki. Kaya naman natutuwa po ako at natulungan po natin siya. So ngayon mga tol, no, kakausapin po natin si kapre at itatayo lang po natin ng maganda ang atin pong camera para po makita nyo na kinakausap ko po siya. Kapre, meron po akong handog sa'yo na isang galon na tubig at ito ay para sa'yo. At ito po ay galing po sa aking puso. Ako nga po pala si Beams Ghost TV. Kung iyong matatandaan, ako po yung nagsuggest sa'yo na dito ka po lumipat at ako po ay sinamahan ka dito. Nandito ka po ba sa iyong pong tirahan, kapre? Okay po, kapre. Ayun mga tol, ang sabi po ni kapre ay oo daw po. Sa wakas mga tol ay narinig po natin na first time ang kanya pong boses. Kasi nung nakakausap ko po siya nung nakaraan ay totally hindi po talaga siya nagsasalita. Ginagamit ko lamang po ang aking orasyon at aking kakayahan upang kami ay makapag-usap. Ngayong kapre, ibig ba sabihin nito na nagsalita ka na? Ay may tiwala ka na ba sa akin? Yun ba ang ibig sabihin nito, kapre? Okay kapre, maraming salamat sa iyong tiwala. Ang sabi po ni kapre ay may tiwala na daw po siya sa akin. Yun po ang sabi niya. At masaya po ako na malaman ito. Kapre, ito yung tubig na para sa'yo. Iinumin mo na ba ito ngayon? Ang sabi po ni kapre ay oo daw po at uhaw na daw po siya. Okay kapre, dito na lang ba itong tubig na ito? O sige kapre. Ang sabi po niya mga tol ay itabi ko daw po sa walang sinag daw po ng araw sa tabi ng kanyang puno upang kanya daw po itong mainom. Yun po ang sabi niya. Sige po kapre, ilalagay ko na po. Dito po ba kapre? Okay po. Dito daw po mga tol, no? Yun po ang sabi niya. Ito po, tabing na po ito sa sinag ng araw. So ayan mga tol, no? Nilagay po natin sa hindi nasisinagan ng araw ang tubig para po mainom ni kapre. Kapre, sige po, inumin mo po muna ang tubig po na ito na para sa'yo. Sige po kapre, gagalang ko po ang desisyon mo. Ang sabi po ni kapre mga tol, no, ay lumayo daw po muna ako at siya daw po ay iinom na. Yun po ang sabi niya. So ngayon mga tol, no, bilang paggalang po sa atin pong kakilalang kapre o kaibigan na kapre, ay lalayo po muna tayo bilang respeto po sa kanya. So ayan po mga tol, no, habang imiinom po ang kakilala po nating kapre na pinuntahan po natin at dinalan po natin ng tubig, ay gusto ko lamang pong gamitin ang pagkakataon na to para pasalamatan po ang walang sawa pong sumusuporta sa atin pong YouTube channel at sa atin pong FB page, no. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol, at hindi ko man po kayong lahat maisa-isa, ay mahalaga po kayo kay Beams Ghost TV. Sabi ko nga po kasi sobrang dami pong nagko-comment, no, kaya po yung iba hindi na po natin halos talaga ma-replyan, pero alam ko naman po yung mga
mga solid natin, no, na malawak yung pangunawa ay naintindihan nyo po yon. At salamat po talaga sa pagkakataon na nakakasama ko kayo, at sana po sama-sama po tayo hanggang sa dulo ng atin pong journey, no. At hindi na po natin patatagalin to, babalikan na po natin ang atin pong kakilalang kapre na si Kapring David, no. So ayan na po mga tol, no, titinan po natin kung naubos po ni Kapring David ang tubig po na dinala po natin na para po sa kanya. David, Kapring David, naubos mo po ba ang tubig po na dala ko para sa iyo? Okay po, salamat kaibigan. Naubos daw po niya. Tingnan natin mga tol, no. Ayun nga, simot na simot. Pati latak yata naubos, no. Sobra palang uhaw mo kaibigan David. At salamat at tinanggap mo at inubos mo ito pong dala ko na para sa iyo, no. So ayan mga tol, no, ang sabi po niya ay maraming salamat din daw po dahil may kagaya ko na nagmamalasakit na sa kagaya nilang mga nilalang na hindi po nakikita, no. Yun po ang sabi ni David. So ngayon mga tol, no, ikausapin po natin si David. David, bakit po David may kanin dito? Kanino po itong kanin? Ganun po ba? Ang sabi po ni David ay meron daw po nagpunta dito sa punong ito at naglagay daw po dito ng kanin. Baka po alam niyang may nakatira po ditong kapre o tumira ka po dito, alam po ba niya? Hindi daw po mga tol, kaya daw po siya naglagay dito ng kanin. Dahil daw po yung mga ligaw daw po ng mga hayop gaya po ng mga aso ay tinutulungan daw po nitong tao na to na makakain, kaya daw po naglagay dito ng kanin. Kaya po pala, no, meron talaga na mababait na tao, no, na nagkukusang loob. Ayan po, no, mga tol, kanin po na timigas na. At kuminsan po sa mga karsada, no, pinapakain po nila yung mga aso. Nililibot po nila yung buong daan, no, at nilalagyan nila ng mga pagkain. Thank you po sa mga nagmamahal po, no, sa mga hayop, no. David, kumusta ka naman na pala sa iyong lilipatan ngayon na bahay? Masaya ka ba dyan ngayon sa iyong tirahan? Okay David, ang sabi po ni David mga tol, no, ay syempre daw po masaya siya dahil yung dati daw po niya na nakabol na puno ay nakalipat daw po siya sa mas maayos na puno ngayon. Nung una daw po ay naninibago daw siya dahil doon na daw po siya lumaki sa dati niyang puno. Pero ngayon daw po ay medyo okay na daw po at medyo nasasanay na daw po siya. Unti-unting nasasanay, parang gano'n, no. David, hayaan mo, sa una lang yan. Pag nagtagal ay masasanay ka rin sa iyong tirahan na to. At ikip mo ang punong ito at hindi ito gagalawin ng kahit sino man. Dahil ang may-ari ng punong ito ay kakilala ko at sinabi ko na sa kanya na huwag gagalawin ito. At para sa'yo talaga yan David, no. Okay lang David. Ang sabi po ni Kapring David ay napakabuti ko daw po talagang tao. Yun po ang sabi niya. Siyempre, ako man ay tumayo sa kalagayan mo. Tutulungan din naman siguro ako ng iba na may mabubuting puso, di ba? Ganun lang yun, tulungan lang. David, okay lang yun, kagaya man sa amin ng mga tao. Ang iba ay nanghihila pababa para ikaw ay bumagsak. Pero ang ginagawa ng may mabubuting puso ay hinihila pataas ang kapwa niya para umangat at hindi nagtatanim ng galit sa mga nanlalait at naninira sa kanya. Ang sabi po ni David ay totoo daw po ito at ipagpatuloy ko daw po ang paggawa po ng mabuti. Yun po ang sabi niya. Opo, salamat po at salamat po talaga dahil sa iyo ay siyempre, no, na masaya po ako dahil madalang lang po ang biniyaan na kinakausap po ng mga ibang nilalang na kagaya nyo. At ito naman po ay hindi po masama at ito po ay para sa mabuti. Ang sabi po niya ay hindi daw po talaga sila basta-basta nagtitiwala sa mga tao. Lalo na daw po kung hindi daw po nila lubusang kilala. At kaya daw po niya ako pinagkatiwalaan dahil daw po nalaman niya na mabuti po ang aking puso at hangarin. Yun po ang sabi niya. Salamat David ha, sa tiwala mo sa akin.
Oo daw po mga tol, yun po ang sabi niya. So mga tol, no, babalikan po natin si kaibigan pong David at hanggang dito na lang po ang ating pong bidyong ito, no. At uuwi po tayo ng mapayapa, no. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan bigyan ng like ang bidyong ito. Beams Ghost TV, peace out.